Sa gitna ng marangyang palakpakan at pagtagay ng mamahaling champagne ang anunsyo ni Joaquin tungkol sa kanyang katuwang sa tagumpay ay naputol ng malamig na katotohanan. Habang ang mga posas ay ikinakabit sa kanyang mga pulso sa harap ng mga investor at ng mga socialite, tumingin siya sa akin hindi para humingi ng tulong, kundi para isisi ang lahat. Ngunit huli na ang lahat, dahil ang alas na hawak ko ay hindi pera, kundi ang katotohanang matagal na niyang ibinaon. Ang gabing ito ay dapat sana ang pinakamasayang yugto ng aming buhay, ang ika-20 anibersaryo ng Sarmiento Development. Ngunit sa ilalim ng ningning ng chandelier, nararamdaman ko ang bigat ng gintong singsing sa aking daliri. Ipinapaalala nito ang lahat ng sakripisyo ko, ang mga gabing hindi ako natulog para balansahin ang mga account, ang mga araw na pinili kong manahimik kahit alam kong ninanakawan niya ang mga manggagawa. At ang mga beses na pinilit kong ngumiti habang unti-unting pinapatay ng sarili kong asawa ang aking danggal. 6 na buwan ang nakalilipas. Althea, pirmahan mo na ito. Para ito sa kapakanan ng pamilya natin, wika ni Joaquin. Nasa loob kami ng aming opisina. Ang lamig ng aircon ay tila tumatagos sa aking balat. Inilahat niya sa akin ang isang dokumentong naglalaman ng mga transaksyon para sa isang bagong proyektong pabahay sa Tondo. Pagbukas ko ng folder, halos tumigil ang tibok ng puso ko. Sa ilalim ng seksyon ng Authorized Signatory, nakita ko ang aking lagda. Isang lagdang hindi ko kailanman ginawa. Joaquin, hindi ko ito pinirmahan. At ang pondong nakasaad dito, masyadong mataas ang audit risk. Sagot ko, pilit pinapakalma ang boses habang ang kamay ko ay nanginginig sa ilalim ng mesa. Mumisi si Joaquin. Iyon ang meeting dati ay nagpapatibay ng loob ko. Ngunit na yon, ito ang meeting. Nagpaparamdam sa akin na ako ay isang bilanggo. Gawin mo na lang, Althea. Huwag kang maging sagaba sa negosyo. Kung ayaw mong makita ang 3 construction site natin na ipapasara ng gobyerno dahil sa mali mong kalkulasyon, pirmahan mo. Dun ko natanto hindi na niya ako kasosyo. Hindi na niya ako asawa. Isa na lamang akong sangkap na kailangan niyang manipulahin para sa kanyang ganid na ambisyon. Nang lumabas siya ng silid, naiwan akong nakatitig sa puting papel. Sa labas, naririnig ko ang tawanan ng mga empleyado na hindi alam na ang pinaghirapan nilang sahod ay unti-unting ginagawang pampalubag loob ni Joaquin para sa mga opisyal. Kinuha ko ang aking phone at na-dial ng numero. Hindi sa abogado, hindi sa pulis, kundi sa isang taong matagal ko nang kinalimutan. Kasabay ng pagpindot ko sa call, kinuha ko ang isang flash drive na nakatago sa ilalim ng aking keyboard. Ito ang simula ng aking pagbawi. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Joaquin, hawak ang isa pang dokumento, isang demand letter, para sa isang loan restructuring na maglilipat ng kontrol ng kumpanya mula sa board patungo sa kanya. Althea, tawag niya sa malamig na tono. Bakit hindi ka pa nagsisimula? May kailangan pa tayong tapusin bago ang party bukas. Tumingin ako sa kanya sa lalaking minahal ko nang higit pa sa sarili ko. At sa unang pagkakataon, hindi ako yumuko. Joaquin, tapos na ang pagpirima ko sa mga kasinungalingan mo. Hindi agad nakapagsalita si Joaquin. Ang kanyang mga mata na dati ay nagpapahiwatig ng pagmamahal ay napalitan ng isang mapanganib na panlilisik. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na dokumento sa ibabaw ng aking mesa. Ang bawat hakbang niya palapit sa akin ay tila isang babala. Anong sinabi mo, Althea? Muli niyang tanong, mas mababa ang boses, mas mariin. Ulitin mo, hindi ako nag-iwas ng tingin. Ang takot na dati ay bumabalot sa aking sistema ay napalitan ng isang malamig na determinasyon.
Sabi ko, tapos na ako. Hindi ko nahahayaang gamitin mo ang pangalan ko para sa mga iligal na transaksyon ito. Joaquin, nalulugi na ang mga proyekto dahil sa mga ghost transactions mo. Alam ko ang ginagawa mo. Tumawa siya ng mahina, isang tawang puno ng pangungutya. Alam mo at ano naman ang gagawin mo? Isumbong ako. Alalahanin mo, Althea. Ang lahat ng papeles na nakapangalan sa akin ay dumaan sa iyong pagsusuri. Kung may krimen dito, pareho tayong nakasawsaw. Sa tingin mo ba maniniwala ang board na wala kang alam? Ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Iyon ang kanyang sandata, ang utang na loob at ang takot na madamay ako. Alam niyang mahal ko ang reputasyon ng pamilya at ang kinabukasan ng kumpanyang itinayo namin mula sa wala. May hawak akong ebidensya, Joaquin, pagpapasinungaling ko. Bagaman ang flash drive ay nasa bulsa ko pa at hindi pa kompleto ang laman. Namilog ang kanyang mga mata, ngunit agad itong napalitan ng panlalamig. Ilabas mo. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Bago pa ako makasagot, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Celestina, ang aming CFO na may bitbit na mga dokumento. Ang kanyang presensya ay parang lason sa loob ng silid. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata habang tinitingnan niya kami. Joaquin, darling, kailangan na nating pirmahan ang board resolution para sa expansion sa Laguna. Ani Celestina na tila hindi napapansin o sadyang binabalewala ang tensyon sa pagitan namin. Tumingin siya sa akin at nakita ko ang bahagyang pagtaas ng kanyang kilay. Althea, are you okay? You look pale. She's just tired, Celestina. Mabilis na sagot ni Joaquin na agad na lumapit kay Celestina at inakbayan ito sa harap ko. Ang bawat dampi ng kanyang kamay sa balikat ng babaeng iyon ay parang patalim na humahawi sa aking puso. Althea is taking a leave. She has been under a lot of stress. Stress. Stress pala ang tawag sa panloloko. I'm not leaving, Joaquin. Malami kong sagot. Tumayo ako at hinarap sila pareho. May mga dapat tayong linawin tungkol sa financial report ng makaraang quarter. Mumisi si Celestina. Althea, we already discussed that. The numbers are clean. Siguro kailangan mo lang ng bakasyon. You know, kapitbahay gossip is already reaching the office. Hindi magandang tignan kung ang CFO at ang CEO ang nagtatalo sa harap ng mga staff. Ang paggamit niya sa hiya o kahihiyan bilang armas ay isang taktika na matagal na nilang ginagamit. Gusto nilang manahimik ako dahil ayaw nilang magkaroon ng eskandalo. Hindi ko kailangan ng bakasyon, Celestina, sabi ko diretso sa kanyang mga mata. Ang kailangan ko ay ang katotohanan. Pantalikod ko para lumabas, narinig ko ang tawanan ni Joaquin sa likod ko. Althea, kung pipiliin mong lumaban, siguraduhin mong hindi ka magsisisi sa huli. Paglabas ko ng opisina, ramdam ko ang bawat tingin ng mga empleyado. Ang mga taong dati ay bumabate sa akin ng may paggalang ay tila umiiwas na ngayon. Alam ko ang ibig sabihin nito si Joaquin. Ang nagpakalat ng kwento na ako ay nagiging unstable. Pagpasok ko sa aking sariling sasakyan, doon ko pinakawala ng lahat. Ang bawat luha ay hindi dahil sa pait ng pagtataksil, kundi dahil sa galit. Hindi ako magiging biktima. Kung gusto nila ng laban, ibibigay ko sa kanila ang laban na hindi nila makakalimutan. Kinuha ko ang aking phone at tinawagan ang numero ni Mang Ben, ang dati naming driver na pinagkakatiwalaan ng pumanaw kong biyenan. Mang Ben, kailangan ko ang tulong niyo. May mga dokumento sa lumang bodega na kailangan kong makuha nang hindi nalalaman ni Joaquin. Kinabukasan, maaga akong nagtungo sa isa sa mga construction site sa Tondo, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Dito, sa gitna ng alikabok at ingay ng mga makina,
Doon namin binuo ang pundasyon ng Sarmiento Development. Ngunit sa pagpasok ko sa site office ang bumungad sa akin ay hindi ang pag-asa, kundi ang pait ng kahirapan. Nakita ko si Mang Berting, ang foreman na matagal na naming kasama. Nakaupo siya sa isang upuang gawa sa hollow blocks na kayukol at tila pasan ang mundo. Nang makita niya ako, bahagya siyang tumayo, ngunit wala ang dati niyang masiglang pagbati. Ma'am Althea, mahinang tawag niya. Mang Berting, nasaan ang mga tao? Bakit tila tigil ang trabaho? Tanong ko. Pamantong hininga siya, isang tunog na puno ng pagod. Ma'am, 3 buwan na pong delayed ang sahod. Hindi na po makapagtiis sa mga manggagawa. Marami na po ang nag-aalsa. Ang iba ay bumalik na sa probinsya dahil wala nang maipakain sa kanilang mga anak. Nanikip ang dibdib ko. 3 buwan? Imposible! Ang pondo para sa proyektong ito ay inilabas na ng accounting. Ma'am, wala po kaming natatanggap, sagot niya sabay abot sa akin ng isang maliit na kwaderno. Dito ko po listahan lahat ng utang namin sa sari-sari store para lang makaraos. Ito po ang katotohanan. Binuksan ko ang kwaderno. Ang mga listahan ng utang sa bigas, mantika at gamot ay tumitira sa aking konsensya. Habang si Joaquin at Celestina ay abala sa pagbili ng mga mamahaling relo at pagpaplano ng mga party, ang mga taong tunay na nagpapatakbo sa kumpanya ay unti-unting nagugutom. Doon ko natanto ang tunay na laki ng krimen ni Joaquin. Hindi lang siya nagnanakaw ng pera, ninanakaw niya ang kinabukasan ng mga pamilyang ito. Ma'am, huwag niyo na po kaming pabalikin sa trabaho kung wala naman po kaming matatanggap. Sabi ni Mang Berting, ang boses ay nanginginig sa galit at lungkot. Alam namin na kayong nag-ayos ng pera dati. Ano na pong nangyari? Mang Berting, patawarin niyo ako, sabi ko hinawakan ng kanyang magaspang na kamay. Hindi ko alam na ganito nakalala ang sitwasyon. Pero ipinapangako ko sa inyo, babawiin ko ang sahod niyo. Babawiin ko ang lahat ng kinuha nila sa inyo. Paglabas ko ng site, hindi ako umuwi sa mansyon. Nagmaneho ako patungo sa isang maliit na coffee shop kung saan nakatakda kong makipagkita kay Mang Ben. Paglapit ko sa kanya agad niyang inabot sa akin ang isang lumang envelope. Ma'am, nakita ko po ito sa bodega. Sabi niyo po ay huwag ipaalam kay Sir Joaquin kaya itinago ko po agad, bulong niya. Binuksan ko ang envelope. Sa loob ay ang mga kopya ng Workers' Welfare Trust Fund, ang pondong itinatag ng tatay ni Joaquin para sa mga manggagawa. Ayon sa mga dokumentong ito, ang pondong ito ay hindi maaring galawin ng CEO nang walang pahintulot mula sa Board of Trustees. Ngunit sa mga papeles na hawak ko, nakita ko ang isang pirma Joaquin Sarmiento. Tinalsipikan niya ang lahat. Ginamit niya ang pondo na dapat sana ay para sa retirement at health insurance ng mga manggagawa para itayo ang kanyang sariling mga dummy corporations. Ngayon, hawak ko ng susi. Hindi lang ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa hustisya para sa daan-daang pamilyang umaasa sa atin. Habang tinitignan ko ang mga dokumento, naramdaman ko ang pagbabago sa loob ko. Wala na ang takot. Ang natitira na lamang ay ang matalim na desisyon na pabagsakin ang taong dati kong itinuring na mundo ko. Pag-uwi ko sa bahay, sinalubong ako ni Celestina sa sala. Nakatayo siya doon umiinom ng wine at nakatingin sa akin nang may mapanuring mga mata. Althea, you look dirty, sabi niya sabay. Tingin sa aking sapatos na may bahid ng putik mula sa construction site. Did you enjoy your visit to the slums? Hindi ako sumagot. Dire-diretso akong naglakad patungo sa hagdan. Joaquin wants to see you in the study, pahabol niya. He's very disappointed that you're digging into things that are already finished. Huminto ako at lumingon. Tell him I'll see him soon. And tell him, Celestina, na ang mga bagay na tinatapos ng hindi tama ay laging bumabalik para maningil.
Sa loob ng aking silid, binuksan ko ang mga dokumentong nakuha ko mula sa bodega. Sa bawat pahina ng Workers' Welfare Trust Fund, lalong lumilinaw ang lawak ng pagkakasala ni Joaquin. Hindi lamang ito simpleng malversation, ito ay isang sistematikong pagpapatay sa karapatan ng mga manggagawa. Habang nagbabasa ako, may isang pangalan na paulit-ulit lumalabas sa mga lumang correspondence. Attorney Rosales. Siya ang dating abogado ng tatay ni Joaquin. Ang taong nag-set up ng trust fund bago siya pumanaw. Alam ko na si Attorney Rosales ang tanging taong maaaring magpatunay na ang mga lagdang ginamit ni Joaquin ay peke. Kinuha ko ang aking cellphone at diniyal ang numero na nakuha ko mula sa mga lumang files ni Papa Sarmiento. Pagkalipas ng ilang ring isang garalgal na boses ang sumagot. Hello, sino ito? Attorney Rosales, si Althea Ramos po ito, ang asawa ni Joaquin. Natahimik ang kabilang linya. Althea, matagal na tayong hindi nag-uusap. Bakit ka tumatawag? Kailangan ko pong makita kayo, attorney. Importante po ito. Tungkol po ito sa trust fund ng mga manggagawa na itinatag ni Papa Sarmiento. Althea, madiin ang boses ng abogado. Alam mo bang mapanganib ang tinatahak mo si Joaquin? Hindi siya ang lalaking nakilala mo noong araw. Alam ko po, attorney. At iyan ang dahilan kung bakit kailangan ko ang tulong niyo. Handang-handa na po akong harapin ang lahat. Nagkasundo kaming magkita sa isang liblib na restaurant sa Quezon City. Pagdating ko roon, nakita ko ang isang matandang lalaki na may bakas ng pagod sa muka. Inilabas ko ang mga kopya ng dokumentong nakuha ko. Ito po, attorney, ang mga transaksyon sa nakaraang 3 taon. Sabi ko inilalapag ang mga papel sa mesa. Sinuri ni Attorney Rosales ang mga papeles gamit ang kanyang magnifying glass. Maya-maya tumingala siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Althea, totoo ang hinala mo. Ang mga pirma rito, peke ito. At higit pa roon, may isang lihim na dokumento na hindi alam ni Joaquin na itinago ko. Kinuha niya sa kanyang bag ang isang maliit na folder. Bago pumanaw ang iyong biyenan, alam niyang magiging ganid si Joaquin. Kaya naman, bago niya pinalipat ang kontrol ng kumpanya, naglagay siya ng special provision. Ang trust fund na ito ay hindi maaring galawin ng sinumang CEO kung hindi ito sa sangayunan ng isang independent representative. At ang representante na iyon ay ikaw, Althea. Napako ang tingin ko sa dokumento. Ako? Pero bakit hindi ko alam? Dahil inilihim ito ni Joaquin, sagot ng abogado. Simula nang maupo siya bilang CEO, pinalitan niya ang lahat ng records sa Securities and Exchange Commission, SEC, para palabasing siya ang may solong kapangyarihan. Niloko niya ang lahat, kabilang ka. Doon ko napagtanto ang lahat. Ang pagpapakasal niya sa akin, ang pag-asa niya sa aking galing sa accounting, ginamit niya ako para maging front sa kanyang mga illegal na gawain, habang ang kapangyarihan na dapat ay sa akin ay ninanakaw niya. Kung ilalantad natin ito, Althea, babagsak ang Sarmiento Development. Posibleng makulong si Joaquin sa habang buhay, babala ni Attorney Rosales. Tumingin ako sa labas ng bintana sa mga taong nagtatrabaho sa kalsada. Hindi ang kumpanya ang babagsak, attorney. Ang kasamaan ni Joaquin ang babagsak. At kung ito lang ang paraan para makuha ng mga manggagawa ang hustisya, gagawin ko. Pag-uwi ko sa mansyon, sinalubong ako ng isang napakatahimik na bahay. Pagpasok ko sa aming silid, nakita ko si Joaquin na nakaupo sa harap ng kanyang laptop. Hindi siya tumingin sa akin. Saan ka galing? Tanong niya, ang boses ay kalmado ngunit may pait. Naglakad-lakad lang, sagot ko, pilit pinapanatili ang aking disposisyon. Tumayo siya at lumapit sa akin.
Hinawakan niya ang aking baba at iniharap sa kanya. Althea, alam ko na may ginagawa ka. Huwag mo akong subukan. Ang lahat ng tao sa kumpanyang ito, bayad ko na. Kahit sinong kausapin mo panig sa akin. Huwag mong sirain ang buhay natin dahil lang sa maling akala. Hinalikan niya ako sa noo, isang halik na wala ng init, wala ng pagmamahal. Matulog ka na. Marami pa tayong gagawin bukas. Tumingin ako sa kanyang likuran sa salamin, kung saan nakita ko ang aking sarili. Hindi na ako ang babaeng natatakot. Ang lihim na pamana ni Papa Sarmiento ay nasa akin na. At ito ang magiging mitsa ng kanyang pagkawasak. Kinabukasan, pagdating ko sa opisina, ramdam ko agad ang tensyon. Ang mga sekretarya ay hindi makatingin ng diretso sa akin, at ang bawat bulungan sa pasilyo ay tila humihinto kapag ako ang naglalakad. Alam ko si Celestina ay hindi nag-aksaya ng oras. Pagpasok ko sa aking opisina, agad kong binuksan ang aking computer, ngunit lumabas ang isang error message, Access Denied. Nakablock na ang aking admin rights. Bumukas ang pinto at pumasok si Celestina na may kasamang 2 lalaki mula sa IT department. Nakapamewang siya nakangiti ng mapang-uyam. Althea, I'm sorry, but Joaquin and the board decided to restrict your access to the company's financial servers. Wika ni Celestina. Since you've been distracted lately, kailangan naming protektahan ang data integrity ng kumpanya. Tumingin ako sa kanya nang hindi kumukurap. Restricting access sa ilalim ng kumpanyang ito, ako ang chief accountant. Walang legal na basehan ang pag-block sa akin nang walang notice mula sa board. The board headed by Joaquin has already approved this, sagot ni Celestina, habang nilalapitan ang aking mesa at kinukuha ang ilang files. And honestly, Althea, it's for your own good. Napapagod ka na. Baka gumawa ka pa ng pagkakamali na pagsisisihan mo habang buhay. Hindi ako nagpakita ng takot. Alam ko ang tactics nila. Gusto nilang magrebelde ako. Gusto nilang gumawa ako ng eksena para magkaroon sila ng dahilan na tanggalin ako at i-frame sa harap ng board. Fine, sagot ko ng mahinahon. Kung yan ang gusto nyo, ibigay niyo ang lahat ng records na kailangan ko para sa personal na audit ko. I am entitled to that. Tumawa si Celestina. You have nothing, Althea. You are just a wife who happens to work here. Huwag mong isipin na porket ikaw ang nauna, ikaw na ang magmamayari ng lahat. Paglabas nila iniwan. Nila akong mag-isa sa isang opisina na parang wala na akong silbi. Ngunit hindi nila alam. Bago pa nila i-block ang access ko, na-download ko na ang lahat ng kailangan ko. Ang cloud server na ginagamit ko ay hindi lang sa kumpanya. Meron akong personal backup na hindi nila kayang pasukin. Lumipas ang mga araw at naging isang bilanggo ako sa sarili kong opisina. Hindi ako pinapapasok sa mga meeting at ang aking mga email ay hindi na sinasagot. Sadyang ginagawa nila akong invisible para mapilitan akong mag-resign. Ngunit habang sila ay abala sa pag-isolate sa akin, abala rin ako sa pagbuo ng trap. Tinawagan ko si Attorney Rosales muli. Attorney, na-block na ang access ko. Ito na ang senyales na natataranta na sila. Mabuti, Althea, sagot ng abogado. Ibig sabihin, alam na nilang may hinahanap ka. Pero tandaan mo, kailangan natin ng isa pang piraso ng ebidensya ang offshore account kung saan nila inililipat ang pera. Kung mahahanap natin ang account number na iyon, tapos ang laro nila. Naisip ko ang isang tao, si Rico, ang assistant ni Celestina na dati kong tinulungan noong na-ospital ang kanyang ina. Siya ang madalas na nag-aayos ng mga dokumento ni Celestina. Hinanap ko si Rico sa pantry nung lunch break. Nakita ko siyang mag-isa, umiinom ng kape. Lumapit ako ng dahan-dahan. Rico, tawag ko. Nagulat siya at muntik nang mabitawan ng tasa. Ma'am Althea po?
Rico, alam ko ang ginagawa nila. Alam ko rin na ikaw ang nakakaalam kung nasaan ang mga account na iyon. Hindi kita pipilitin, pero isipin mo ang mga kasamahan nating manggagawa sa tondo. 3 buwan na silang walang sahod. Gusto mo bang maging bahagi ng krimen na ito? Tumingin si Rico sa paligid. Natatakot na may makakita sa amin. Ma'am, si Miss Celestina kaya niya akong ipatanggal sa trabaho. Wala akong laban sa kanila. May laban ka? Sabi ko habang inilalagay ang isang maliit na sobre sa mesa niya. Ang kailangan ko lang ay ang account details at pagkatapos nito, hindi ka na nila magagawang takutin. Protektado kita. Nanginginig ang mga kamay ni Rico habang tinitignan ang sobre. Hindi siya sumagot. Ngunit nang tumayo siya at lumakad palayo, naiwan niya ang isang maliit na papel na nakatupi sa ilalim ng kanyang napkin. Binuksan ko ito. Isang account number mula sa isang bangko sa Cayman Islands. Numiti ako ng mapait. Got you. Ang numero ng account sa Cayman Islands na ibinigay ni Rico ay ang huling piraso ng puzzle na kailangan ko. Hindi na lang basta pagmanakaw ang ginagawa nila. Ito ay money laundering sa internasyonal na antas. Sa batas, kapag napatunayan ito, hindi lang sila mawawala ng posisyon, maibubulok sila sa bilangguan. Ngunit bago ko ito dalhin sa autoridad, kailangan ko silang paglaruan. Kailangan kong makita ang pagkabigla sa kanilang mga muka kapag nalaman nilang hindi ako ang mahinang asawa na inaakala nila. Sa araw na yon, may isang executive meeting na hindi ako inimbitahan. Ang mga pinto ng conference room ay nakasara at mula sa labas, naririnig ko ang tawanan ni Joaquin at ang boses ni Celestina na nagpe-present ng isang bagong proyekto. Alam ko ang proyektong iyon ay isa na namang dummy company na pabor sa kanila. Dahan-dahan kong pinihit ang hawakan ng pinto at pumasok ng walang katok. Tumigil ang lahat. Si Joaquin ay tumayo. Ang kanyang muka ay puno ng pagkainis. Althea, hindi ka inimbitahan sa meeting na ito. Labas. Joaquin, bilang shareholder at asawa mo, sa tingin ko ay may karapatan akong malaman ang mga proyektong ilalabas ng kumpanya. Sagot ko ng may kalmadong boses habang naglalakad patungo sa dulo ng mesa. Althea, lumabas ka na. Singit ni Celestina na kataas ang kilay. You're embarrassing yourself. You don't have the clearance. Tumingin ako kay Celestina at numiti. Clearance siguro ang tinutukoy mo ay ang clearance para sa offshore account nyo sa Cayman Islands. Namutla si Celestina. Ang wine glass na hawak niya ay muntik ng mabitawan. Si Joaquin naman ay nanigas sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Anong sinasabi mo? Tanong ni Joaquin. Ang boses ay pilit na pinapakalma sa harap ng mga board members. Alam niyo kung anong sinasabi ko. Sagot ko habang inilalabas ang isang folder at inilalapag ito sa mesa. Ang mga ghost projects ang delayed na sahod ng mga manggagawa at ang pondong inililipat nyo sa ibang bansa. Lahat ng yan ay dokumentado na. Tumingin ako sa paligid sa mga board members. Gusto nyo bang makita kung saan napunta ang pondo na dapat sana ay para sa pagpapalago ng Sarmiento Development? Security, sigaw ni Joaquin. Ilabas ang babaeng ito. Bago pa man, makalapit ang mga security, tumayo ako at tumingin kay Joaquin. Hindi mo na ako maitataboy, Joaquin, dahil ang dokumentong ito ay hindi lang hawak ko. Nakapadala na ang kopya nito sa SEC at sa Bureau of Internal Revenue, BIR. Sa sandaling may mangyari sa akin, ang lahat ng katotohanan ay magiging headline sa bukas na pahayagan. Ang pananahimik sa loob ng silid ay kasing lamig ng yelo. Si Joaquin ay tila gustong sumabog sa galit, ngunit alam niyang wala na siyang magagawa. Kung pipilitin niya akong saktan, mas lalong mapapatunayan ang aking sinasabi. Althea, ulong ni Joaquin,
Ang boses ay puno ng pagbabanta. Alam mong hindi mo ako mapapabagsak na mag-isa. Hindi ako mag-isa, Joaquin, sagot ko habang papalabas ng pinto. Dala ko ang boses ng daan-daang manggagawa na ninakawan mo. At sa susunod na makita tayo, hindi na sa opisina, kundi sa harap ng korte. Paglabas ko ng conference room, ramdam ko ang panginginig ng aking tuhod. Totoo ang babala ni Joaquin, ang laban na ito ay magiging madugo. Ngunit nang makita ko ang mukha ni Celestina na takot, naramdaman ko ang unang tamis ng tagumpay. Hindi na ako biktima. Ako na ang may hawak ng alas. Matapos ang insidente sa board meeting, alam kong hindi na sila titigil. Kinabukasan, isang abogado mula sa kumpanya ang naghatid sa akin ng isang dokumento, separation agreement. Ito ay isang annulment papers na may kasamang kasunduan na bibitawan ko ang lahat ng aking karapatan sa Sarmiento Development, kapalit ng isang malaking halaga. Pinapapirmahan ito ni Mr. Sarmiento, Ma'am Alfia, sabi ng abogado. Kapag pinirmahan nyo ito, magkakaroon kayo ng sapat na pera para mamuhay ng malayo sa gulo. Tinitigan ko ang papel. Pera. Ito ang laging gamit nila para patahimikin ang mga tao. Akala nila ang lahat ng sakripisyo ko sa loob ng 20 taon ay matutumbasan ng ilang milyong piso. Sabihin mo kay Joaquin, simula ko habang kinukuha ang ballpen, na ang pirma ko ay hindi nabibili ng kakarampot na halaga. Ngunit sa halip na punitin ito, pinirmahan ko ang dokumento. Ang abogado ay nagulat, ngunit hindi niya alam ang plano ko. Ang pagpirma ko sa annulment ay hindi pagsuko. Ito ay para mawala ang conflict of interest bilang asawa upang malaya kong makilos ang mga legal na kaso laban sa kanya nang hindi siya makapag-claim na ako ay biased. Nang araw na iyon, iniwan ko ang mansyon. Dala ko lang ang ilang personal na gamit. Sa bawat hakbang ko palabas ng bahay na itinuring kong tahanan, ramdam ko ang paggaan ng aking pakiramdam. Hindi ako natalo. Lumaya ako. Sa isang maliit na apartment sa labas ng lungsod, doon ako pansamantalang nanirahan. Doon ko rin hinarap si Attorney Rosales para sa huling bahagi ng aking plano. Alfia, sigurado ka ba rito? Tanong niya. Ang pagpirma mo sa annulment ay nagbibigay kay Joaquin ng pagkakataong itakbo ang lahat ng assets bago pa man natin ilabas ang kaso. Hayaan mo siyang itakbo ang lahat, attorney, sagot ko habang tinitignan ang listahan ng mga assets na ninakaw niya. Dahil kapag ginawa niya yon, mas lalong magiging mabigat ang ebidensya laban sa kanya. Ang pagtakbo niya ay pag-amin ng kanyang pagkakasala. Gabi na nang makatanggap ako ng tawag mula kay Joaquin. Ang boses niya ay lasing puno ng mapait na tagumpay. Althea, nilayasan mo ang mansyon. Ang tapang mo Tumatawa siya ng malakas sa kabilang linya. Akala mo ba matatalo mo ako? Wala ka na sa kumpanya, wala ka na sa bahay ko. Ano na ang laban mo? Joaquin, sagot ko ng mahinahon habang nakatingin sa labas ng bintana ng aking apartment sa mga ilaw ng syudad na tila maliliit na bituin. Ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ang pag-aakalang ang lakas ko ay nanggagaling sa posisyon ko sa kumpanya o sa pagiging asawa mo. Saan galing? Pangungutya niya. Galing ito sa katotohanan na hindi mo na kailanman kayang bilhin o pilitin, sagot ko. Enjoy your victory tonight, Joaquin. Dahil sa ika-20 anibersaryo ng kumpanya, may sorpresa ako para sa'yo. Isang sorpresang magpapatunay na ang tagumpay na binuo mo ay nakatayo sa isang pundasyong gumuhona. Ibaba ko ang telepono. Hindi ako umiyak. Sa halip, kinuha ko ang litrato namin ng aking mga magulang, ang mga taong nagturo sa akin ng danggal. Malapit na, bulong ko.
Malapit na nating bawiin ang lahat. Nang gabing iyon, natulog ako ng mahimbing sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan. Ang paglayang naramdaman ko ay hindi lamang dahil wala na ako sa ilalim ni Joaquin, kundi dahil alam ko na, sa wakas ang sarili ko, na ang may kontrol sa aking kinabukasan. Matapos kong iwanan ang mansyon at ang anino ng aking nakaraan, nagsimula ang totoong trabaho. Hindi na ako nagtatago sa ilalim ng titulo ng asawa. Ako na ngayon ang tumatayong tagapayo sa likod ng mga otoridad. Sa bawat araw, nakikipagpulong ako sa mga ahente ng BIR at NBI. Dala ko ang mga files na nakuha ko mula sa bank statements ng Cayman Islands hanggang sa mga peking kontrata na may pirma ni Joaquin. Ang bawat pahina ay parang isang bala na ilalabas ko sa tamang panahon. Habang abala ang mga otoridad sa pag-verify ng ebidensya, pinaling ko ang aking pansin sa mga manggagawa sa tondo. Hindi ko na sila pwedeng hayaang maghintay pa. Ma'am, totoo po bang may laban na tayo? Tanong ni Mang Berting nang magkita kami sa isang maliit na barangay hall. Mang Berting, hindi lang laban ito. Ito ay pagbawi sa lahat ng ninakaw sa inyo, sagot ko. Ngunit kailangan ko ang tulong nyo. Kailangan ko ng mga testimonya mula sa inyo tungkol sa mga oras na pinilit kayong mantrabaho ng walang bayad. Handa po kaming tumistigo, ma'am, kahit ano po, sagot ni Mang Berting at ang iba pang mga manggagawa ay tumanggo ng buong puso. Habang abala kami sa pagbuo ng mga testimonya, nakatanggap ako ng balita mula sa loob ng Sarmiento Development. Ayon kay Rico, ang assistant ni Celestina, lalong nagiging paranoid si Joaquin. Hindi na siya lumalabas ng opisina, laging nakasara ang pinto, at lalong naging brutal sa mga empleyado. Maamparang may hinahanap silang kung ano, pulong ni Rico sa telepono. Sabi ni Miss Celestina, may nawawala raw na orihinal na kopya ng special provision sa trust fund. Galit na galit si Sir Joaquin. Napangiti ako. Ang dokumentong iyon ang tanging susi para mapatunayan na ako ang legal na kinatawan ng trust fund ay nasa ligtas na kamay ni Attorney Rosales. Hindi nila ito mahahanap kailanman. Hayaan mo lang silang maghanap, Rico. Manatili ka lang sa pwesto mo at huwag kang magpahalata, paalala ko. Lumipas ang mga araw at naramdaman ko ang tensyon sa hangin. Ang balita tungkol sa paparating na ika-20 anibersaryo ng Sarmiento Development ay nasa lahat ng dayaryo. Ipinagmamalaki ni Joaquin ang kanyang tagumpay sa harap ng publiko. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang bisita sa aking apartment, si Celestina. Pumasok siya nang walang pasabi. Ang kanyang muka ay puno ng matinding galit. Ano ang ginagawa mo, Alfia? Ano ang ibinubulong mo sa mga otoridad? Naghahanda lang para sa hustisya, Celestina, sagot ko habang nagtitimpla ng kape. Ang aking boses ay kalmado kabaligtaran ng kanyang nagwawala. Akala mo ba matatalo mo kami? Sigaw niya sabay hampas sa aking maliit na mesa. Si Joaquin ay may koneksyon sa gobyerno. Kahit anong kaso ang isampa mo, mababaliwala lang yan. Tumalikod ako at tinitigan siya ng diretsyo. Alam mo ba kung ano ang pagkakaiba natin, Celestina? Ikaw naglalaro ka lang para sa pera. Ako, nakikipaglaban ako para sa dangal at sa buhay ng mga taong tinapakan ninyo. At ang taong walang takot ay hindi mo kayang takutin. Lumapit siya sa akin handang manakit. Ngunit tumigil siya nang makita niya ang aking paningin. Nakita niya ang isang babaeng wala nang mawawala, isang babaeng handang sunugin ang lahat para sa katotohanan. Umalis ka na, Celestina, sabi ko ng mariin. Dahil sa araw ng anibersaryo, hindi mo na kailangang mag-alala sa akin. Dahil sa araw na yon, ang Sarmiento Development na minahal mo ay magiging kulungan niyo. Lumabas siya na akala mo ay may nakitang multo.
Alam ko na ngayon, sa bawat pagkakataon na tumitingin sila sa salamin, ang nakikita na nila ay ang kanilang sariling katapusan. Ang bawat araw na lumilipas ay isang hakbang papalapit sa kadyat nilang pagbagsak. Habang papalapit ang araw ng anibersaryo, lalong naging delikado ang sitwasyon. Nakatanggap ako ng ulat na si Joaquin ay nagbabayad na ng mga fiksa sa loob ng gobyerno upang haranin ang kasong isinusulong namin. Hindi lang basta pananakot, maari nilang subukang iligaw ang mga ebidensya o kaya naman ay patahimikin ang mga saksi. Isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi, napansin kong may sumusunod sa akin na isang itim na van. Mabilis akong pumasok sa isang eskinita. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis. Ramdam ko ang panganib ito na ang desperadong hakbang ni Joaquin. Hindi ako pwedeng mamatay ngayon, hindi pa tapos ang laban. Tumakbo ako patungo sa isang maliit na tindahan at nagtago sa likod ng mga karton. Narinig ko ang yabag ng mga lalaki sa labas. "Sigurado ka bang dito pumasok?" tanong ng isa. Nanginginig ang aking mga kamay habang dinadampot ang aking cellphone. Nag-text ako kay Attorney Rosales. Nasa panganib ako. Nasa likod ako ng tindahan sa Street 4. Tawagan ng pulis. Ilang minuto ang naramdaman kong parang oras ang bawat hinga ko ay pinipigilan ko. Pagkatapos narinig ko ang sirena ng mga sasakyan ng pulis sa malayo. Agad na nagtakbuhan ang mga lalaki at sumakay sa kanilang van bago pa man sila mahuli. Nang dumating ang mga pulis, isa sa kanila ay ang tauhan ni Attorney Rosales. "Ma'am Althea, ligtas na po kayo. Kailangan nyo nang lumipat ng lugar. Hindi na kayo pwedeng manatili rito." Sa sandaling iyon, napagtanto ko na si Joaquin ay hindi na lang basta negosyante, isa na siyang kriminal na handang pumatay. Ngunit sa halip na matakot ang aking galit ay lalong nag-alab. Ang tangkang pagpatay sa akin ay patunay na sila ay desperado na. Kinabukasan, kinausap ko si Rico sa huling pagkakataon. "Rico, kailangan ko ang original na board minutes noong meeting kung saan pinirmahan nila ang paglipat ng pondo sa Cayman Islands. Iyon ang kulang na piraso para maaresto sila mismo sa araw ng anibersaryo." "Ma'am, nasa vault yun ni Miss Celestina. Hindi ko kayang pasukin," sagot ni Rico. "Rico, ito na ang huling pagkakataon. Kapag nakuha natin yon, tapos na ang lahat. Protektado ka namin," pakiusap ko. Tahimik si Rico sa kabilang linya. "Susubukan ko, ma'am, pero baka ito na ang huli nating pag-uusap." Pagbaba ko ng telepono, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ang bawat hakbang ko ay naglalagay sa akin at sa mga taong tumutulong sa akin sa bingit ng kamatayan. Pero wala na akong atrasan. Sa araw na yon, nakatanggap ako ng package sa aking apartment. Isang maliit na envelope na naglalaman ng isang USB at isang maikling sulat. "Ma'am, nakuha ko na. Ingat po kayo. Aalis na ako ng Maynila." Binuksan ko ang USB. Doon nakatala ang lahat mga pirma, mga petsa at ang mga pangalan ng lahat ng sangkot. Ito na ang aking baril. Sa araw ng anibersaryo, hindi ko na kailangan ng mga salita. Ang ebidensyang ito ang magsasalita para sa akin. "Joaquin Celestina, ihahanda nyo na ang inyong mga gamit para sa bilangguan. Dahil ang hustisyang matagal nyo ng tinakbuhan ay darating na at hindi na ito mapipigilan ng kahit anong pera o koneksyon." Dumating na ang araw ng ika-20 anibersaryo ng Sarmiento Development. Ang ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga kilalang personalidad, mga investor at ang media. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Joaquin, nakasuot ng mamahaling tuxedo, habang nasa tabi niya si Celestina na nakasuot ng pulang gown, tila isang reyna na nadiriwang sa gitna ng kanyang mga nakaw na kayamanan. Pumasok ako sa ballroom nang hindi inimbitahan. Nakasuot ako ng simpleng puting dress,
Walang ganong alahas, ngunit ramdam ko ang bawat mata na napatingin sa akin. Ang bulungan sa paligid ay hindi na mapigilan. Nakita ako ni Joaquin. Ang kanyang ngiti ay biglang napalitan ng isang pagtataka at pagkatapos ay ng galit. Bumaba siya ng entablado, hinila ako sa isang sulok malayo sa pandinig ng karamihan. Anong ginagawa mo rito, Alfia? Gusto mo bang mapahiya sa harap ng maraming tao? Bulong niya ang boses ay puno ng babala. Umalis ka na bago ko ipatawag ang security. Joaquin, hindi ako nandito para makiparty, sagot ko ng mahinahon. Nandito ako para saksihan ang pagtatapos ng iyong ilusyon. Biglang lumapit si Celestina na kangisi. Althea, are you still trying to be the victim? Joaquin, hayaan mo na siya. Masaya tayo ngayon. Don't let her ruin the night. Ruin the night, tunong ko. Tumingin ako sa paligid. Ang mga taong ito, naniniwala sila sa kumpanyang ito. Ang mga manggagawa, naghihirap sila dahil sa inyo. Sa tingin niyo ba hahayaan ko na lang na ipagdiwang niyo ang inyong mga krimen? Wala kang mapapatunayan, giit ni Joaquin. Ang lahat ng ebidensya mo, malinis na namin. Sigurado ka? Tanong ko. Sa sandaling iyon lumapit ang isang miyembro ng Board of Directors si Mr. Valdez, na dati ay nanahimik lang sa mga desisyon ni Joaquin. May hawak siyang tablet. Joaquin, may kumakalat sa email ng lahat ng board members at media partners. Tungkol ito sa Cayman Islands account at sa mga Peking kontrata. Namutla si Joaquin. Tumingin siya sa screen ng kanyang sariling cellphone na biglang nag-vibrate ng tuloy-tuloy. Ang buong ballroom ay nagsimulang maging maingay. Ang mga projector sa entablado na dapat sana ay magpapakita ng success story ng kampanya ay biglang nag-flash ng mga dokumento, ang mga orihinal na pirma ni Papa Sarmiento, ang listahan ng mga perang ninakaw, at ang mga audit trail na hindi na nila kayang burahin. Ano ito? Sino ang laghak nito? Sigaw ni Joaquin, ang muka ay nagiging kulay ube sa galit. Hindi ito hack, Joaquin. Sagot ko lumalapit sa gitna ng ballroom. Ito ang katotohanan. Hindi lang ang mga board members ang nakakita. Ang mga kamera ng media ay nakatutok na ngayon sa screen. Ang lahat ng kanilang maruming sikreto ay nakapaskil na sa harap ng publiko. Nakita ko si Celestina na unti-unting umaatras, sinusubukang humanap ng exit. Joaquin, kailangan na nating umalis dito. Walang alis, isang boses ang umalingaw mula sa pinto. Ang mga pulis ay pumasok kasama si Attorney Rosales. Ang ballroom na puno ng mga socialite ay naging isang eksena ng kaguluhan. Ngunit sa gitna ng lahat, tumingin ako kay Joaquin. Ang lalaking akala ko ay ang aking mundo ay wala na. Ang natira na lang ay isang duwag na kriminal na nakayuko sa harap ng kanyang mga kasalanan. Althea, sigaw niya habang pinupusasan siya ng mga pulis. Pagsisisihan mo ito, sisirain ko ang buhay mo. Tapos na ang buhay natin, Joaquin. Sagot ko ng may awa sa aking boses. Ang sinira mo ay ang sarili mong integridad at wala akong kinalaman doon. Nang ilabas sila ng mga pulis, ang ballroom ay nanahimik. Humarap ako sa mga taong nasa loob, ang mga investor, ang mga staff, ang media. Ang Sarmiento Development ay hindi pagmamay-ari ng isang tao. Sabi ko, ang boses ay malinaw at matatag. Ito ay pagmamay-ari ng mga taong nagtatrabaho para rito. At sa araw na ito, magsisimula tayo ng panibagong kabanata. Doon ramdam ko ang tunay na paglaya. Hindi ko kailangan ng kumpanya para maging ako. Ang kumpanya ay magiging instrumento na lamang para sa hustisya ng mga manggagawa. Ang ballroom na puno ng mga elegante at sikat na personalidad ay naging isang madilim na eksena ng pagbagsak.
Habang iginagapos ng mga pulis ang mga kamay ni Joaquin at Celestina, hindi na sila ang CEO at CFO na kinatatakutan ng lahat. Sila na lamang ang 2 taong nakulong sa sarili nilang kasinungalingan. Althea, huwag kang magsaya. Hindi ka mananalo. Sigaw ni Celestina, ang kanyang mamahaling gown ay punit-punit na habang kinakaladkad siya palabas. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng mapang-aping talim ay wala nang kinangpuno na ito ng takot at pagkamuhi. Hindi ako sumagot. Pinanood ko lang sila hanggang sa mawala ang kanilang mga figura sa pinto ng ballroom. Ang bawat hakbang nila palabas ay tunog ng kalayaan para sa akin. Humarap ako sa mga board members at sa mga empleyadong nandoon. Ang ilan sa kanila ay umiiyak, ang iba ay hindi makapaniwala. Alam ko, ang iniisip ninyo, panimula ko ang boses ko ay hindi na nanginginig. Akala ninyo ay guguho na ang Sarmiento Development. Pero ang kumpanyang ito ay hindi itinayo ng panloloko. Itinayo ito ng pawis ng mga trabahador sa tondo, ng katapatan ng mga inhinyero, at ng pagtitiwala ninyong lahat. Ano ang susunod na mangyayari? Ma'am Althea, tanong ni Mr. Valdez ang pinakamatandang miyembro ng board. Ang mga bank account ay nagyelo na. Ang kumpanya ay nasa ilalim ng investigasyon. Kinuha ko mula sa aking bag ang special provision document na nakuha ni Attorney Rosales. Itinaas ko ito sa harap nila. Ayon sa dokumentong ito na binaliwala ni Joaquin, ang Workers' Welfare Trust Fund ay may sapat na legal na karapatan para pumasok sa receivership. Hindi tayo malulugi kung tama ang ating gagawin. Ililipat natin ang kontrol ng Sarmiento Development sa isang worker-owner cooperative. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng silid. Cooperative ang kumpanya ay magiging pagmamay-ari ng mga manggagawa. Tama ang narinig ninyo, pagpapatuloy ko. Ang pera ninakaw ni Joaquin at Celestina ay babawiin natin sa pamamagitan ng pag-freeze ng kanilang mga assets. Iyon ang gagamitin nating panimula para bayaran ang lahat ng back wages at benepisyo ng mga empleyado. Sa likod ng ballroom, nakita ko si Mang Berting at ang iba pang mga manggagawa na nakapasok sa gusali. Nakatingin sila sa akin nang may luha sa kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi sila ang mga taong nagtatago sa dilim ng construction site. Sila ang mga may-ari ng kumpanyang ito. Nang gabing iyon, hindi na ako bumalik sa mansyon. Dumiretso ako sa opisina ni Joaquin na ngayon ay wala na ang kanyang pangalan sa pinto. Inalis ko ang lahat ng mga litrato niya, ang lahat ng mga premyo na nakuha niya sa pandaraya. Umupo ako sa upuang dati ay kinatatakutan ko. Wala ng kaba, wala ng pangamba. Sa harap ko ay ang kinabukasan na binuo ko mula sa abo ng aking nakaraan. Tumawag si Attorney Rosales. Althea, tapos na ang unang bahagi. Nasampahan na sila ng kasong qualified theft, falsification of public documents at money laundering. Hindi sila makakalabas ng kulungan sa loob ng mahabang panahon. Salamat, Attorney, sagot ko. Ano ang plano mo ngayon? Mananatili ka bang CEO? Tumingin ako sa labas ng bintana ng opisina sa siyudad ng Maynila na patuloy na nagbabago. Hindi, Attorney, ang kumpanyang ito ay hindi na kailangan ng isang boss. Kailangan ito ng leader na may puso. Iiwan ko ito sa mga manggagawa. Panahon na para magkaroon ako ng sarili kong buhay. Ang gabi ng anibersaryo ay nagtapos hindi sa champagne at palakpakan, kundi sa katahimikan ng isang hustisyang naibigay. Ang maskara ni Joaquin at Celestina ay nahubad na, at ang natira na lang ay ang katotohanan, isang katotohanang mas matibay pa sa anumang semento na binuo nila. 6 na buwan ang nakalipas mula ng gabing iyon sa ballroom. Ang Sarmiento Development na ngayon ay kilala na bilang Sarmiento Ramos Workers Cooperative ay patuloy na bumabangon.
Ang mga dating manggagawa ay hindi na lamang mga empleyado. Sila ay mga partner na sa bawat tagumpay at bawat hamon ng kampanya. Habang nakatayo ako sa isang mataas na bahagi ng isang bagong proyektong pabahay sa Tondo, naramdaman ko ang preskong hangin sa aking muka. Dito sa lugar kung saan nangarap kaming mag-asawa ni Joaquin na magtayo ng imperyo, nakatayo ngayon ang mga disenteng bahay para sa mga pamilyang dati ay walang matirhan. Ma'am Althea, handa na po ang ribbon cutting. Wika ni Mang Berting na ngayon ay isa na sa mga board directors ng kooperatiba. Numiti siya sa akin, isang niting punong-puno ng dignidad. Salamat, Mang Berting. Pero sa susunod, huwag niyo na akong tawaging ma'am. Althea na lang, sagot ko. Hindi po maaari, ma'am. Kayo ang aming pundasyon. Sagot niya. Pagkatapos ng seremonya, tumungo ako sa isang lugar na matagal ko nang gustong bisitahin ang bilangguan, kung saan nakakulong sina Joaquin at Celestina. Hindi ako pumunta roon para mang-asar o magpakita ng tagumpay. Pumunta ako roon para sa isang huling pagpapaalam sa aking sarili. Pagpasok sa visitors area, nakita ko si Joaquin. Hindi na siyang CEO na nakasuot ng mamahaling suit. Siya ay nakasuot na ng unipormeng pangbilanggo, payat, at puno ng galit ang mga mata. Sa tabi niya si Celestina ay tila nawala na ng ulirat, nakatingin lang sa kawalan. Bakit ka nandito? Tanong ni Joaquin nang makita niya ako. Para magyabang. Para ipakita ang iyong cooperative. Hindi, Joaquin, sagot ko ng mahinahon. Nandito ako para sabihing pinatawad ko na kayo. Hindi dahil karapat-dapat kayo sa tawad, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit sa aking puso. Ang galit ay lason, at ayaw ko nang malason pa. Tumawa siya ng mapait. Pinatawad. Huwag mong ipilit ang iyong kabanalan sa akin, Althea. Hindi ako kailangan ng tawad mo. Alam ko, sagot ko. Pero kailangan ko ang kapayapaan ko. Ngayon, malaya na ako sa inyo. Malaya na ako sa lahat ng sakit na ibinigay ninyo. Tumalikod ako at naglakad palabas. Hindi na siya sumigaw. Hindi na siya lagbanta. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamalaking parusa na matatanggap niya ang mapagtanto na hindi na siya importante sa buhay ko. Paglabas ko ng bilangguan, sinalubong ako ng sikat ng araw. Sumakay ako sa aking sasakyan at nagmaneho palayo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta at sa unang pagkakataon, ayos lang sa akin iyon. Wala na akong kailangang patunayan sa kahit kanino. Habang binabagtas ko ang kalsada patungo sa probinsya, inalis ko ang sing-sing na naiwan ko pa sa aking daliri, ang huling simbolo ng aking nakaraan. Inihulog ko ito sa isang malalim na ilog. Ang buhay ay parang isang gusali. Kung ang pundasyon ay bulok, kailangan mong gibain ang lahat at bumuo ng bago. Ngayon, ang aking buhay ay binuo sa katotohanan, sa sariling lakas, at sa kapayapaang matagal ko nang hinahanap. Ang dating Althea Ramos na laging nasa anino ng iba ay wala na. Ang bagong Althea ay hindi lamang nakaligtas siya, ay namumuhay. At ito ang pinakamagandang tagumpay na maaari kong makamit.